Dahil sa ating pangalawang pagbibigay, minsan napapaisip tayo, sino ba tayo sa harapan ng ating Panginoon? Amen? Para saan ba ang pagiging tapat mo sa atin? Amen? Di ba minsan marami tayong katanungan kung bakit para saan ang bakit ako kailangan maging tapat sa ating Panginoon? Babasahin ko lang po, amen. Katanungan natin is, ano ba ako sa harapan ng ating Panginoon? Amen? Ang sa aklat po ng Awit, chapter 139, verse 1 hanggang 18. Ang ating Panginoong Diyos ay ikaw at ako ay pinili ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit ka narito? Kasi God create us. Amen? God create us. Verse 13, ang sabi dito, amen, ang anumang aking sangka, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Ibig sabihin, amen, bago ka pa nilabas sa mundong ito, amen, ginawa ka na ng ating Panginoong Diyos. Hinulmo ka na ng ating Panginoong Diyos para sa kanyang gawain. Amen po ba? Amen. God observe us. Amen. Verse 15. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata doon iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Amen. Dilingit sa ating Panginoong Diyos. Amen. Sa sinapupunan ka pa lamang ng iyong magulang ay pinili ka na ng ating Panginoon. Amen. Ito'y ating dapat na pasalamatan sa ating Panginoon. Next, God search us. Amen. Sa verse 1 and 2, God search us. Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim. Lahat tayo may kainang lihim. Amen. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Lahat ng lihim ay kailangan may bunyag dahil alam ng ating Panginoong Diyos na kailangan mabunyag ang mga lihim na yan dahil para, amen, ma-overcome mo lahat ng bagay. Dahil ikaw at ako ay pinili ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi niya, uulitin ko, ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Verse 2, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. God search us. Alam niya kung ano yung ating ginagawa. Amen? Next, God sees us. Nakikita tayo ng ating Panginoong Diyos. From verse 3 and verse 4, makinig po, ako'y iyong nakikita. Gumagawa o hindi man. Amen? Kahit wala rito ang ating Panginoong Diyos, nakikita niya ang ano yung mga sakripisyo mo sa kanyang gawain. Amen? Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko ay pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay di malilihim. Amen? Kahit ilihim mo pa yan ang matagal, mangyayari at mangyayari. Dahil ang ating Panginoong Diyos, nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa. Ang Lord na magre-reveal ng lahat ng yan. Amen? Hindi kaya gawin ng tao, pero ang Lord ang magre-reveal yan. Amen po ba? Amen. At isa pa, God is with us. Amen? Amen. Sa verse 5, ika'y laging kapiling ko. Katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Akala mo ba na ikaw ay malusog ngayon? Sa sarili mo kakayanan. Dahil yan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Dahil ikaw ay narito at malakas at nabubuhay. At dahil yan ay isang malaking biyaya na biyaya sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Na dapat nating pasalamatan para sa ating Panginoon. Next, He knows how long we live. Amen? Huwag tayong makampante sa ating buhay na inaawakan. Anumang oras ay kayang kunin ng ating Panginoon. Amen po ba? Magtiwala at maging tapat tayo sa ating Panginoon. Sabi sa verse 16, Amen? Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Amen?
Sa pagkaanak mo pa lang, mula nung ikaw ay inanak ng magulang mo, alam na ng Diyos. Amen. Hanggang sa pagtanggal ng hininga mo, alam din ng Diyos. Kaya bilang isang kalakasan natin, habang tayo ay nabubuhay, tayo ay manampalataya at maging tapat sa ating Panginoon. Kung ano yung kinabibilangan ay pinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon, ito'y ating pagkatiwalaan. Amen po ba? At sabi pa dito, God has many plans for us. Amen? Ang Panginoong Diyos ay hindi niya sinasantabi ang lahat ng iyong mga sakripisyo, ang lahat ng iyong katapatan, ang lahat ng iyong pagluwa. Dahil ang Panginoon ay maraming plano sa buhay mo. Sabi sa verse 17 and 18, Tunay, Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. 18, kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Amen? Napakadami pala ng plano ng ating Panginoon. Pero ito'y nagdidepende sa ating pagsunod at katapatan sa ating Panginoong Diyos. Amen? Kung ito'y bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Amen? Lahat ng biyaya na ating natatanggap ay magmumula sa ating Panginoong Diyos. In short, alam ng ating Panginoong Diyos kung sino ka sa kanyang harapan. Amen? Hindi mo man maanila kung ano yung gustong ipahiwatig sa iyo ng ating Panginoon. Pero ang Diyos, alam niya na marami siyang plano sa buhay mo. Amen po ba? Huwag kang mag-alala. Minsan ang tao nag-aalala. Naglilingkod na, busy ka na ng ating Panginoong Diyos, pero bakit minsan nagagawa mo pang mag-alala? Ang sabi sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 25 hanggang 27, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mapagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? Amen? Mahalaga natin ang ating buhay. Ang buhay na kung saan ito ay ating nag-iisang kaluluwa. Amen? Magutom ang katawan mo, pero ang iyong nag-iisang kaluluwa ay malusog sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen! Bakal po yan mga kapatid. Hallelujah. Verse 26. Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nag-aasik ni nag-aani. Amen. Ang mga ibon, kahit saan lumipad, nakakakain, nabubuhay. Amen po ba? Ikaw pa kaya, amen, na napakamahalaga sa harapan ng ating Panginoong Diyos ang hindi niya pagpapalain. Ikaw na tagasunod ng ating Panginoong Diyos na hindi niya pagpapalain. Ikaw na tapat na naglilingkod anumang oras, anumang kabigatan sa buhay mo, iniuna mo ang ating Panginoong Diyos. Imposible na hindi ka unahin ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang sabi pa rito, o kaya'y nagtitipon sa bangal, gayon man pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Naramdaman nyo ba na ang mga ibon ay nabubuhay sa iyong pagawid? Amen. Naiisip nyo ba kung sino nagbibigay ng biyaya sa kanila? Kung bakit sila ay nabubuhay, nakakalipad pa rin sa iyong pagawid? Amen. Tayo pa kaya na pinakamahalaga. Amen. Na nilalang ng ating Panginoong Diyos sa mundong ito. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Verse 27. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkakabalisa? Amen? Ibig sabihin nito, amen, lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mananangan. Ano man ang gawin ng mundo, ikaw ay mananatili sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin at pamuli, tayo ay dapat na kailangan magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Amen. Sa awit po, verse 24, kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Alam ng Diyos, kung ikaw ay kailang tapat, at kung kailan ikaw ay hindi tapat. Alam ng Diyos, walang limit sa ating Panginoong Diyos. Lahat ay lantad at hayag sa paningin ng ating Panginoon. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid.
iyo at hinatid. Ibig sabihin, tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos, tayo ay maging tapat na tagalingkod ng ating Panginoong Diyos, at ang ating Panginoong Diyos ay maraming plano sa buhay mo. Hindi mo pwede ikumpara ang buhay mo sa isang ibon dahil ang isang ibon is mababang nilalang ng nilikha ng ating Panginoon kumpara sa buhay na ibinagalaw sa ng ating Panginoon. Ating ang kini ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, ating ang kini ng buhay na biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ingatan, alagaan, lalo na ang ating nag-iisang espiritual na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, na kung saan, kung bakit ikaw ay narito, dahil sa biyaya at regalo ng ating Panginoong Diyos ang iyong pananampalataya. Amen? Amen po ba? Amen. Tayo po'y magkaloob sa ating Panginoong Diyos. Amen. Bago tayo magkaloob sa ating Panginoong Diyos, tiyakin mo sa iyong sarili, ikaw ay tapat at nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Ipanalangin natin ang ating mga kaloob sa ating Panginoong Diyos. Itaas natin, huwag mo hayaan na ikaw ay hindi magkakaloob sa ating Panginoong Diyos. Huwag mo hayaan na hindi mo kakalakipan ng panalangin sa ating Panginoong Diyos dahil ito'y malaking tulong sa gawain niya upang lalong uunlad at uunlad ang gawain ng ating Panginoong Diyos. Ikaw at ako hanggang dulo ay tayo ay magkakasama sa piling ng ating Panginoong Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, dalangin ko Panginoong Diyos ang pagkakaloob, Panginoong Diyos, ang iyong mga likod na narito, Lord God. Loobin mo, Panginoong Diyos, lahat ng dalangin ng bawat isa, Lord God, ay ibubuhos mo, Panginoong Diyos, na lumaragas ang pagpapala, Lord God, at ihahatid mo sa aming Panginoon ang kasiyahan ng aming puso, Panginoon. Naniniwala ko, Lord God, ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ay may gagawin ang mula sa aming buhay. Walang hanggang papulit at sambat pagdakila sa tanging pangalan mo. Amen and amen. Sige po, tayo